tinakpan, magsiawit kayo at siya'y pagdangan magpakailanman. Minamahal kong mga kapatid, ang bawat panalangin at pagsamba ay lagi nating pinatutungkol sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang misa po natin ngayong umaga ay pinatutungkol natin sa karangalan ni San Padre Pio. Sama-sama po tayo nag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa pamimintuho natin kay Padre Pio. At alam natin na ang lahat ng mga biyayang ating tinatamo ay dahil sa kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw para sa atin. Kaya tayong lahat ay tumatanaw ng utang na loob. Nagpapasalamat sa Diyos kay Kristo Jesus. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, pakumbabang loob tayong lumapit sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naparito ka upang patawarin ang nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dulot mo sa amin lakas at kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Patuloy mo kaming inaakay patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa napakarami nating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Padre Pio ng espiritu ng katotohanan at pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya'y aming pinaparangalan, ay umunlad kami sa pagtulad sa kanyang pagkauliran at itampo kami bilang tugon sa kanyang mga kahilingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magbadali tayo't baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng Olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalokbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang palapit na sa buhurin si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Semei na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, "Lumayas ka, lumayas ka, ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono."
ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas, siningil ka rin ng iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai, "Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo." Ngunit sinabi ng hari, "Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway?" Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, "Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain." Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad, mahina akong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, puon ang aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humumay man sila sa aking palibot, halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin.
Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus, at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sama-sama po tayo ngayon dito sa dambana ng ating pinakamamahal na San Padre Pio. Ako din po ay isang katulad ninyo na bisita din po dito at pumupunta dito sa dambana ni San Padre Pio, dala-dala ang mga intensyon sa aking puso upang idulog sa Kanya at ipanalangin sa Diyos. Alam ko po kayong lahat nandito din. Magkakaisa po tayo ng damdamin at isipan sa paglapit kay Padre Pio. Ang ganda po ng pagbasa natin ngayon at ang Ebanghelyo lalo na sapagkat sumasalamin sa katayuan ng bawat isa sa atin. Mayroong isang lalaki na inaalihan ng demonyo, talaga namang itinuring na siyang patay kahit siya'y buhay. Pinakita sa atin kung paano, unang-una, sinabi sa atin kung saan siya nakatira, sa libingan. Ikalawa, siya'y sumisigaw at doon nakatira sa libingan at parang tinuring na siya ng mga tao, patay na pero buhay pa. Meron siyang kahilingan. Nang dumarating si Jesus, agad-agad siyang lumapit. Ang kanyang sitwasyon ay para bagang wala ng pag-asa. Siya'y isinantabi na ng mga tao dahil sa masamang espiritu na pumasok sa kanya. Tayong lahat din po, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, tulad ng lalaking ito, lumalapit kay Jesus. Ang dami nating pangangailangan, kapatid na may sakit, magulang na may sakit, o kaya mga problema sa pananalapi,
anuman ang ating mga sitwasyon, para bagang tulad ng masamang espiritu, nagpapabagsak sa atin. At tayong lahat nandito, lumalapit kay Jesus tulad ng lalaking ito. At sinasabi natin kay Jesus, ikaw ang makapagbibigay sa akin ng kaluwagan. Ikaw ang makapagbibigay sa akin ng katugunan sa mga dinadala ko sa buhay. At sa pamamagitan din ni Padre Pio, tayong lahat ay lumalapit kay Jesus. At si Jesus ang ipinakikilala sa atin ni Padre Pio na magbibigay ng katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan at pananalangin. Kaya ito po, ang ating pagdiripon, ang ating pagtitipon ay napakapangyarihan. Sapagkat lahat kayo, tangan-tangan ninyo ang inyong pananampalataya, tulad ng lalaking ito na inaalihan ng masamang espiritu. Kahit na para bagang ang kanyang katayuan ay sukdulan na, parang wala ng pag-asa, inilapit kay Jesus at nakatagpo ng kagalingan at ng kaginhawahan. Tayong lahat, anuman ang sitwasyon na ating pinagdaraanan, inilalapit kay Jesus at walang hindi mapakikinggan si Jesus at si Jesus ay gagawa ng paraan para sa ating lahat. Yan po ang una. Ikalawa, nang itong lalaking ito na inaalihan ng demonyo, talaga namang sukdulan ng kanyang katayuan, nang pinagaling ni Jesus, ito naman ang nakalulungkot. Tingnan ninyo, anong kahilingan ng lalaki? Anong kahilingan ng mga demonyo? Sila'y pulutong. Ang sabi nila, sa mga baboy nyo na lang po kami papuntahin. At pinayagan ni Jesus, at doon sa lugar na yon, nagsipalitan sila, doon pumunta sa mga baboy. At yung mga baboy, nagpunta sa ilog at mga nangalunod. Tignan ninyo, nang gumaling ang lalaki, dumating ang mga tao doon sa bayan. Nakita nila yung lalaki, maayos na, nakadamit at matino na. Pero tingnan ninyo ang nakalulungkot. Imbis na pasalamatan nila si Jesus dahil doon sa milagrong ginawa para sa lalaki, ano ang sinabi nila kay Jesus? Lumayas ka, umalis ka dito. Bakit? Natatakot sila, baka mas marami pang baboy ang mamatay. Baka sa susunod na Pasko, wala nang hamon. Kaya ang sabi nila kay Jesus, umalis ka. Pinalayas nila si Jesus. Tignan ninyo, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, hindi nila nakita yung kagalingang ginawa ni Jesus doon sa lalaki, ang nakita nila yung mga baboy na namatay. Di ba naman nakalulungkot? Marami tayong tinatanggap na biyaya sa buhay, pero madalas hindi natin napapansin. Sa paggising nyo lang kaninang umaga, napakalaking biyaya na ng Diyos ang ibinigay sa inyo. Makapagsisimula muli tayo. Pero ilan sa atin paggising, ilan sa atin ang namutawi sa ating mga bibig, salamat sa Diyos sa bagong araw na ito. Marami tayong biyayang nasasayang, hindi nakikita at hindi napapansin. Ang nakikita natin yung mga ibang bagay na animo pag nawala sa atin, hindi tayo mabubuhay. Tignan ninyo, yung baboy, mas mahalaga sa mga tao kaysa doon sa taong gumaling at naging matino. Alam niyo ang pumapasok sa isip ko, ganito. Sa panahon po natin ngayon hindi po, sana unawain ninyo ako. Sa panahon po natin ngayon, nakikita ninyo, lalo na tayong mga Pilipino, nagbabago ang mga pinapahalagahan natin. Tingnan ninyo, ilan sa atin ang mas mahalaga? Kung noong panahon ng Jesus, yung mga baboy ang mahalaga, at yung taong pinagaling, para bagang baliwala, ngayon, makikita ninyo, iba naman. Ang mga aso ang mas mahalaga kaysa sa mga tao. Ilan sa atin dito, may budget para sa aso, pero pag nakakita ng batang pulubi, hindi man lamang makapagbigay ng pagkain. Dapat po alagaan ng mga aso. Wala po ako sinasabing hindi alagaan. Pero nakalulungkot po, marami sa ating mga Pilipino ngayon, mas mahalaga ang aso kaysa sa mga batang pinababayaan at mga bata na walang nag-aaruga o mga pulubi. Tignan ninyo,
Ang dami na ngayong mga pet clinic at spa. Pero ilang mga bata ang nasa ospital, walang panggamot. Gusto ko lamang pong antigin ang inyong konsyensya. Hindi ko po sinasabi sa inyo, wag alagaan ang mga aso. Pero sana naman po, makita natin na maraming mga bata ngayon ang napapabayaan dahil sa walang nakikialam o walang tumutulong na mga nakatatanda. Sabi nga nila, mas maswerte pa ang mga aso ngayon kaysa sa maraming mga bata na nagugutom at napapabayaan. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, nung panahon ni Jesus, mga baboy ang ipinagpalit doon sa taong pinagaling. Nagbabago na ngayon. Hindi na baboy. Pwede din naman. Ang mga aso ang nagiging mas mahalaga kaysa sa mga tao. Hilingin natin sa patulong ni Padre Pio, tulungan tayong makita ang biyaya ng Diyos sa buhay natin at sa kinahulihan ng Ebanghelyo po natin, ano ang sinabi ni Jesus doon sa lalaking pinagaling? Umuwi ka sa bahay ninyo, ipahayag mo sa mga kasambahay mo kung anong ginawa sa iyo ng Diyos. Sana naman po pag uwi natin, galing kayo dito sa National Shrine of Padre Pio, maging tagapagpahayag tayo ng mga kabutihang tinanggap natin dahil kay Padre Pio at ayain din natin ang iba na makita ang mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa kanila sa patnubay ni Padre Pio. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo ng taimtim mga kapatid, upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan, upang ang kapangyarihan mong ipinakahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain si San Padre Pio, ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa
ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal lang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, halina't manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama, tulad ng itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, kami iadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat niyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Kristo muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumayo rin. Buong puso nating ipagkaloob ang kapayapaang ito sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpapala tayong tatanggap sa Kanya sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang gagaling na ako. Halina't subukan kung ganong kabuti ang Panginoon.
hirap na dinaranas, sa tuwin ay magsumikap na, hindi umahanap ng kapalit na kaginawa. Na di naghihintay, kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan na matatanda at may mga sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po. Di naghihintay, kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Padre Pio ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang langdasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Heso Kristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa.
Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyari pong pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrims Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong mga pangalan at ilang hinihinging detalye, tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Kung kayo po yung mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang pag-a-apply bilang isang pandaigdigang dambana. Ang atin pong sunod na misa, mamayang 12:00 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Sa pagkakataon pong ito, nais nating pasalamatan ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang. Tulad po ng nasabi niya, siya'y katulad din ninyong mga namimintuho kay Santo Padre Pio. Pero bukod po doon, napakalaki po ng tulong ng paring ito sa ating mga isinasagawang pagsasaayos ng pambansang dambana. Lahat po ng ating isinasaayos dito, mga building, mga programa, ay lagi nating ikinukonsulta sa Kanya. Sapagkat siya po ang Executive Secretary ng Episcopal Commission on Liturgy, kung saan natin iniaakma sa tamang liturhiya ang ating mga gawain at ang ating mga isinasagawang pagsasaayos ng pambansang dambana. Sa ngalan po ni Father Oka, ang ating Kura Parokot Rector, nais nating pasalamatan si Father Jenny Diwa. Palakpakan po natin siya at ang kanyang mga kasama na naririto para mamintuho kay Padre Pio. Father, salamat po para din po sa inyong kabatiran ang ating isinasagawang aplikasyon bilang isang pandaigdigang dambana ay ginagabayan niya sa lahat ng mga gawain. Kaya malaki ang ating utang na loob sa Kanya. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dalasalang inyong daladala para pabindisyonan. Maaari ninyong itaas ang inyong mga rosaryo at mga pabibindisyon ng mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayag, kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.